Ang pangalan ko ay Lita at hindi ko inakala na isasalaysay ko itong kwentong ito na nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasalita. Nagsimula ito sa isang plato ng suman na iniwan ni Nanay Ising sa lamesa. Umuusok pa sa ilalim ng ilaw ng lamparang gas. Tahimik ang gabi maliban sa kanta ng mga kuliglig sa labas ng aming baryo sa Quezon. Ako lang mag-isa, ninanamnam ang malagkit na suman nang maramdaman ko ito. Parang may tumutusok sa batok ko, na para bang may mga matang nakatingin sa akin. Sino yan? Sigaw ko, nanginginig ang boses ko, pero katahimikan lang ang sumagot. Ang suman sa plato ko. Gumalaw ito. Hindi bumagsak, hindi gumulong. Bumaliktad ito, parang tumitingin sa akin. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Hindi totoo. Bulong ko. Itinulak ko palayo ang plato. Tumakbo ako sa bintana, inaasahan, na baka si Kuya Jun o kung sinong nangaasar. Pero ang balete sa labas, nakatayo lang, masyadong madilim ang mga anino nito. Sabi ni Nanay noon, Lita, huwag kang magtiwala sa gabi. Tinawanan ko lang noon, pero ngayon, nanginig ang balat ko. Sinindihan ko ang isa pang lampara, pero ang apoy, parang natatakot din, kumikibot-kibot. May mga yabag sa labas, mabagal, sinadya. Kuya Jun, ikaw ba yan? Sigaw ko ulit, umaasa na siya nga. Walang sagot. Bumigat ang hangin, parang basang lupa pagkatapos ng ulan. Hinawakan ko ang aking anting-anting, yung maliit na medalyong bigay ni Nanay, at nagdasal ako. Tumigil ang mga yabag, pero may narinig akong mahinang tunog, parang ungol, na dumaan sa mga dingding ng kawayan. Isinara ko ang pinto, mababaw ang hininga ko, at umupo ako sa sulok, nakatingin sa suman. Hindi na ulit ito gumalaw, pero pakiramdam ko, nakatingin pa rin ito. Lumipas ang gabi, at hindi ako nakatulog. Masyadong natatakot na ipikit ang mga mata ko. Ang nipahot namin ay maliit, gawa sa kawayan at pawid, na parang laging may sinasabi sa tuwing umihip ang hangin. Ang amoy ng lamparang gas, halo-halong banig na yari sa pandan, ay laging nagpapakalma sa akin. Pero ngayong gabi, iba. Ang katahimikan, masyadong mabigat, parang may hinintay. Ang suman, nakabalot pa sa dahon ng saging, ay iniwan ni Nanay bago siya umalis kaninang hapon. Lita, kainin mo yan mamaya, sabi niya, habang inaayos ang kanyang bunot na sombrero. Huwag mong iiwan, sayang. Sumunod ako syempre. Sino ba naman ako para hindi sumunod kay Nanay Ising? Pero ngayon, habang nakaupo ako sa sahig na kawayan, hindi ko maialis ang tingin ko sa platong iyon. Ang suman, kahit hindi na umuusok, parang buhay. Parang may sariling mata. Naaalala ko ang mga kwento ni Nanay tungkol sa baryo natin. Maliit lang ang San Isidro, pero puno ng kwento. Sabi niya, ang balete sa labas ng bahay namin ay hindi basta puno. May nakatira dyan, sabi niya minsan, habang naglilinis ng altar ng Santo Niño. Kaya wag kang maglaro malapit dito pag gabi. Bata pa ako noon, kaya tinawanan ko lang. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa bintana, sa madilim na silweta ng balete, parang may gumagalaw sa mga sanga nito. Hindi hangin. Walang hangin ngayon. Ang mga dahon, masyadong tahimik. Pero ang mga anino parang sumasayaw. Sino yan? Sigaw ko ulit. Pero ang boses ko, parang hinintay lang nito ang katahimikan para lunurin ito. Walang sumagot. Ang lamparang gas sa lamesa, biglang kumibot ang apoy. Parang hinintay ang pagtawag ko. Kinuha ko ang anting-anting mula sa bulsa ko. Maliit. Na krus na yari sa tanso, may nakasulat na Latin na hindi ko maintindihan. Para sa proteksyon, sabi ni Nanay noong binigay niya ito sa akin noong 10 taon ako. Huwag mong tatanggalin, Lita. Ngayon hinigpitan ko ang hawak ko rito, habang ang mga daliri ko ay nanginginig. Ang mga yabag sa labas, bumalik. Mabagal, parang may hinintay. Parang sinasadya na marinig ko. Kuya Jun, kung ikaw yan, hindi nakakatawa, sigaw ko. Pero alam ko hindi si Kuya Jun. Si Kuya Jun kapag dumadaan, laging sumisipol ng bahay kubo.
Pero itong yabag na ito, walang sipol, walang ingay maliban sa mabagal na pagkiskis sa graba. Tumigil ulit. At doon ko narinig ang mahinang ungol. Hindi hayop, hindi tao, parang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Dumaan ito sa dingding, parang hinintay na marinig ko. Ang buhok ko sa batok, tumayo. Ang suman sa lamesa, kahit hindi gumagalaw, parang lalong lumalapit ang tingin nito sa akin. Lita, huwag kang magtiwala sa gabi. Paulit-ulit ang boses ni nanay sa isip ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gabi mismo ang parang hinintay? Ako? Ang altar ng Santo Niño sa sulok, maliit lang. Pero ang mga kandila roon, hindi ko sinindihan ngayong gabi. Ngayon, nagsisisi ako. Baka kung sinindihan ko, baka hindi ganito kabigat ang pakiramdam ko. Baka hindi ko maramdaman na may nakatingin sa akin mula sa suman, mula sa labas, mula sa balete. Ang orasan sa dingding, tik-tak, tik-tak, pero parang masyadong mabagal. 3:00 ng madaling araw. Sabi ni nanay, ito ang oras ng mga espirito. Kung may narinig kang kakaiba, Lita, huwag kang lilingon. Pero paano ko hindi lilingon? Kung pakiramdam ko, ang mismong suman ang tumitingin sa akin. Kinuha ko ang plato, dahan-dahan, at itinulak ito palayo sa akin. Pero habang ginagawa ko yon, narinig ko ulit ang ungol. Mas malapit na ngayon. Parang nasa labas lang ng pinto. Hinawakan ko ang kandado, sinigurado na nakalock. Pero ang pinto, kahit kawayan lang, parang masyadong manipis para protektahan ako. Lita, isang bulong mula sa labas. Mahina, parang hangin, pero malinaw. Ang boses hindi ko kilala. Hindi si nanay, hindi si Kuya Jun. Lita, ulit nito, at ang buhok ko sa braso tumayo. Hindi ko sinagot, hindi ko kaya. Ang anting-anting, hinigpitan ko ang hawak at nagdasal ako ng ama namin. Pero ang mga salita, parang nawawala sa hangin. Ang suman, nakatingin pa rin, kahit imposible yon. Ang lampara, kumibot ulit ang apoy. At sa sulok ng mata ko, may anino sa bintana. Hindi tao, hindi hayop, pero may hugis. Huwag kang lilingon, sabi ng isip ko. Pero ang katawan ko, parang hinila ng takot. Gusto kong tumakbo, pero saan? Ang nipahot maliit lang. Walang matakbuhan. Ang balete sa labas, parang lalong lumalapit ang mga anino nito. At ang suman, pakiramdam ko, hindi na ito pagkain. Parang may nakatira sa loob nito. Parang hinintay ako. Hinintay ko ang umaga, pero parang masyadong malayo pa ito. Ang gabi, parang buhay. At ako, pakiramdam ko, hindi na ako mag-isa sa bahay. Ang anting-anting, mainit sa kamay ko, pero hindi sapat para alisin ang takot. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ulit ang bulong. Malinaw na malinaw. Lita, kainin mo ako, sabi ng boses mula sa labas. Lita, kainin mo ako, sabi ng boses mula sa labas. Nanginig ang buong katawan ko, parang hinila ng yelo ang dugo ko. Ang boses, mahina pero malinaw, parang hinintay na marinig ko ulit. Hindi ko sinagot. Hindi ko kaya. Ang anting-anting sa leeg ko, mainit na mainit, parang sinusunog ang balat ko. Nakaupo pa rin ako sa sulok, yakap-yakap ang Santo Niño na estatwa. Ang malamig na kahoy nito ang tanging nagbibigay sa akin ng kaunting tapang. Pero ang boses, Diyos ko, ang boses na yon. Parang hinintay ako na sumagot, nabuksan ang pinto, nakainin ang suman na yon. Pero ang suman, kahit nakatingin pa rin sa isip ko, naroon pa rin sa lamesa? O akala ko lang? Hindi ko na sigurado. Biglang may kumatok. Malakas. Parang kamao na galit. Sino yan? Sigaw ko, pero nanginginig ang boses ko. Parang bata na natatakot sa dilim. Walang sumagot. Isa pang katok, mas mabigat. Parang gusto nitong basagin ang pinto ng kawayan. Ang lamparang gas sa lamesa, kumibot ang apoy, at ang mga anino sa dingding, parang mga daliring sumasayaw. Pahaba, matutulis. Lita, buksan mo. Narinig ko sa isip ko, ang boses ni nanay. Pero alam ko,
Imposible yon. Nasa palengke sina nanay at tatay. Nagbebenta ng kopra. Mag-isa lang ako. Ako at ang bagay na nasa labas. Diyos ko, wag mo akong iwan, bulong ko. Habang hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting. Parang umiinit ito, parang may sinasabi, pero hindi ko maintindihan. Dahan-dahan, kahit natatakot, lumapit ako sa pinto. Ang mga kawayan, manipis lang, kaya't kita ko ang mga siwang. Sinilip ko, pero puro dilim ang nakita ko. Ang balete sa labas ang mga sanga nito. Parang mga brasong nakabitin, hindi gumagalaw. Kung aswang ka, umalis ka na. Sigaw ko, kalahating matapang, kalahating nagmamakaawa. Pero ang sumagot, isang tawa, mahinang-mahina, parang unggol mula sa lalamunan ng isang bagay na hindi tao. Napaatras ako, natisod sa upuan, at bumagsak ito sa sahig. Ang ingay, parang sumabog sa katahimikan, tumigil ang katok. Pero ang ungol, naging mga salita. Mahina, parang hinintay na marinig ko. Parang dasal pero baligtad, parang wala sa lugar. Hindi ko kaya to, bulong ko, habang tumulo ang luha sa pisngi ko. Kinuha ko ang estatwa ng Santo Niño mula sa altar. Hinawakan ko ito na parang kalasag. Ang hangin sa loob ng bahay, biglang lumamig, parang may dumaan na ulap. Amoy dahon, basang-basang dahon, parang kakabagsak lang ng ulan, pero tuyo ang labas. Naaalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa aswang, kung paano sila nagtatago sa mga anino, kung paano sila gutom na gutom, hindi lang sa dugo, kundi sa takot ng mga hinintay nila. Lita, huwag kang magtiwala sa gabi, paulit-ulit ang boses, ni nanay sa isip ko. Pero paano? Ang gabi, parang buhay na ngayon, at ako, pakiramdam ko hinintay nito. Ang lampara, biglang namatay. Dilim. Puro dilim. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinintay ko ang posporo sa bulsa ko. Saan ka na ba? Bulong ko sa sarili habang hinintay ko ang posporo sa ilalim ng mga gamit sa lamesa. Sa wakas, nahanap ko at sinindihan ko ang isa pang lampara. Pero nang lumiwanag ang bahay, ang plato ng suman, wala na. Hindi kinain, hindi natapon, nawala na lang. Sa sahig may mga bakas ng putik, parang mga paa pero hindi tao. Matutulis, parang kuko ng hayop, mula sa lamesa hanggang sa pinto. Diyos ko, tulungan mo ako. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ang ungol, nawala na. Pero ang hangin, mabigat pa rin. Parang may hinintay sa labas. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ko kaya. Umupo ako sa sahig, yakap ang estatwa, habang hinintay ko ang unang liwanag ng umaga. Pero kahit dumating ang liwanag, mahina ito. Parang natatakot din. Ang mga anino ng balete, nakikita ko pa rin sa bintana. Parang hindi umalis, ang anting-anting, mainit pa rin sa balat ko. Pero ang pakiramdam ko, parang hindi sapat. Ang mga bakas ng putik sa sahig, hindi nawala kahit sinubukan kong punasan. Parang sinadya na makita ko. Ang suman, kahit wala na, pakiramdam ko, naroon pa rin ang mga mata nito, nakatingin mula sa kung saan. Ang boses mula sa labas, hindi na ulit nagsalita, pero ang katahimikan, mas nakakatakot. Naaalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa mga espiritu na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang lilingon, sabi niya minsan. Pero paano ko gagawin yon kung ang tawag parang nasa loob na ng bahay? Ang orasan, tik-tak pa rin, pero parang masyadong mabagal. Ang mga yabag, hindi na bumalik, pero ang pakiramdam ko, may nagmamasid pa rin. Ang estatwa ng Santo Niño, hinawakan ko ng mahigpit, pero ang mga mata nito, kahit kahoy lang, parang may sinasabi. Huwag kang matakot. Parang narinig ko mula rito, pero hindi ko sigurado. Ang mga bakas ng putik, tumigil sa harap ng pinto, parang hinintay na buksan ko ito. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. Ang gabi, parang hindi natapos. Kahit dumating ang liwanag ng umaga, parang hindi ito sapat para alisin ang bigat sa dibdib ko. Ang balete sa labas, parang lalong lumaki ang mga anino nito. Ang nipahut, dati ligtas na tahanan, ngayon parang hawla.
Ang anting-anting, mainit pa rin, pero ang init, parang babala. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig ko ulit ang boses, mahina, parang bulong mula sa dingding mismo. "Lita, buksan mo ang pinto," sabi nito. "Lita, buksan mo ang pinto," sabi nito. Ang boses, parang hinintay na sumunod ako, pero nanatili. Akong nakaupo sa sahig, yakap ang estatwa ng Santo Niño na nahulog mula sa mga kamay ko. Ang katahimikan pagkatapos ng bulong, mas mabigat pa kaysa sa ungol kanina. Parang may hinintay ang hangin, parang may mga matang nakatitig mula sa labas. At bigla, narinig ko, isang mahinang kaluskos sa bintana. Parang kuko na kumakayod sa kahoy, mabagal, sinadya. "Sino yan? Pakikalmahan mo?" Sigaw ko, pero ang boses ko, basag, parang nagmamakaawa na. Tumigil ang kaluskos, saglit lang, tapos bumalik ulit, mas malinaw, mas mabagal, parang sinasadya na marinig ko. Kinuha ko ang walis na nasa sulok, hinawakan ko ito na parang sandata, kahit alam ko, wala itong laban sa kung ano man ang nasa labas. Dahan-dahan, lumapit ako sa bintana. Ang mga kapis shells na nakabitin doon ay bahagyang gumagalaw, kahit walang hangin. Ang araw dapat ay nagdudulot na ng liwanag, ng ginhawa, pero mali ang pakiramdam nito. Maputla, parang hinintay ng isang bagay na hindi malinis. Sumilip ako sa pagitan ng mga kapis. Walang tao, walang hayop. Ang balete sa labas, nakatayo lang. Ang mga sanga nito parang mga daliring nakabitin sa dilim. Ang daan patungo sa bahay ni Kuya Jun, walang laman, puro putik at damo. Pero ang kaluskos, biglang nagbago. Ngayon, mula sa bubong na pawid. "Hindi ako natatakot," sigaw ko, pero kasinungalingan yon. Ang mga tuhod ko, nanginig, halos bumigay. Tumakbo ako sa pinto, sinigurado kong nakalak ito. At doon ko ulit napansin ang mga bakas ng paa sa sahig, putik, malalim, may mga kuko na parang hindi galing sa tao. Umikot ang mga ito sa paligid ng bahay, parang may naglilibot, naghihintay. "Bakit ako?" Bulong ko habang bumagsak ako sa sahig, ang walis nakayakap pa rin sa akin. Ang mga salita ni nanay, parang paulit-ulit sa isip ko. "Lita, huwag kang magbukas ng pinto sa gabi, kahit sinong tumawag. Sana nandito siya. Sana narinig niya ang kaluskos, ang mga yabag, ang boses." Pero mag-isa lang ako, at ang bahay parang lalong sumikip. Biglang tumigil ang kaluskos. Pero bago ako makahinga ng maluwag, may malakas na kalabog sa bubong. Parang may mabigat na bagay ang dumapo roon, parang may hinintay na pumasok. Ang alikabok mula sa pawid, bumagsak, tumama sa mata ko, at napapikit ako habang sinusubukang punasan ito. "Diyos ko, wag mo akong iwan," bulong ko, habang gumapang ako papunta sa ilalim ng lamesa. Ang anting-anting, mainit pa rin, pero parang hindi sapat. Ang hangin biglang naging amoy bulok, parang prutas na iniwan ng masyadong matagal, or mas masahol pa, parang laman na unti-unting nawawala. Naaalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa aswang. Sabi niya, hindi sila palaging mukhang halimaw. Minsan, mukha silang tao, ngiti-ngiti, pero ang mga mata laging iba. Kapag naramdaman mo sila, "Lita, magdasal ka," sabi niya. Pero si tatay palagi niyang tinutuya ang mga kwento ni nanay. Wala. Yang aswang, ising. "Guni-guni lang yan," sabi niya minsan, habang umiinom ng kape. Pero ngayon, nararamdaman ko, hindi ito guni-guni. Ang kalabog sa bubong, gumalaw ulit, parang may naglalakad, umiikot. Kinagat ko ang labi ko para hindi sumigaw, para hindi marinig ng kung ano man ang nasa labas na natatakot ako. Ang araw, umakyat na, pero ang lamig sa loob ng bahay, hindi nawala. Ang liwanag na dumadaan sa bintana, parang hinintay ng isang bagay na madilim. Hawak ko pa rin ang walis, handa akong umiwas kung sakaling may pumasok. Pero paano? Ang pinto, manipis na kawayan lang. Ang bubong, pawid lang. Kung gusto talaga, nitong pumasok walang makakapigil. Ang oras, parang nawala ang saysay. Parang oras ang lumipas, o baka minuto lang, hindi ko na alam.
Ang kalabog, tumigil na rin. Pero hindi ako gumalaw mula sa ilalim ng lamesa. Ang mga mata ko, nakatitig sa bintana. Sa mga kapis shells na parang may mga aninong gumagalaw sa likod nito. Ang anting-anting, hinawakan ko ulit. Pero ang init nito, parang lalong tumindi. Bakit ganito? Pulong ko sa sarili. Ang mga bakas ng paa sa sahig, hindi nawala kahit umaga na. Parang sinadya na makita ko. Parang sinasabi na hindi pa tapos ang kung ano man ito. Ang estatwa ng Santo Niño, inilagay ko sa harap ko, parang kalasag. Pero ang mga mata nito, kahit kahoy lang, parang may sinasabi. Huwag kang matakot, parang narinig ko. Pero baka guni-guni ko lang. Ang amoy ng bulok, lalong lumakas, parang nanggagaling na sa loob ng bahay. Sinilip ko ang plato kung saan dating naroon ang suman, wala pa rin. Pero ang mga bakas ng putik, parang lalong lumalim. Ang balete sa labas, nakikita ko ang mga sanga nito mula sa bintana at pakiramdam ko, hindi na ito ordinaryong puno. Parang may nakatira ron, parang hinintay ako. Ang mga kwento ni nanay tungkol sa mga espiritu na nagtatago sa balete, parang totoo na ngayon. Kung tawagin ka nila Lita, huwag kang sumagot, sabi niya. Pero paano kung ang tawag? Parang nasa loob na ng ulo ko, ang katahimikan, bumalik ulit. Pero hindi ito mapayapa. Parang may hinintay. Ang walis, hinawakan ko ng mahigpit. Pero alam ko wala itong laban. Ang liwanag ng araw kahit naroon na parang hindi sapat. Ang bahay, parang hindi na bahay. Parang isang bitag. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig ko ulit ang kaluskos. Pero ngayon, mas malinaw, mas malapit. Parang mula sa loob ng dingding mismo. Hinintay kita, Lita, sabi ng boses. Hinintay? Hakita, Lita, sabi ng boses. Ang mga salita, parang hinintay na sumaksak sa puso ko. Malamig at matalim. Nakaupo pa rin ako sa ilalim ng lamesa, ang walis nakahawak sa mga kamay ko na nanginginig. Ang boses, kahit narinig ko na, parang lalong lumalapit. Parang hinintay na sumagot ako. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. Ang anting-anting sa leeg ko, parang lalong uminit, parang sinusunog ang balat ko. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit, parang doon lang ako makakakuha ng lakas. Biglang may anino na gumalaw sa bintana, mabilis, parang hinintay na hindi ko makita ng malinaw. At pagkatapos, narinig ko ang boses ni nanay. Lita, anak, buksan mo ang pinto! Malambot, pero may pagmamadali. Napatigil ako, ang puso ko tumalon sa pag-asa. Nanay? Bulong ko. Pero may mali. Ang boses niya, masyadong perpekto. Parang sinadya. Parang hindi natural. Nanay, ikaw ba talaga yan? Sigaw ko mula sa ilalim ng lamesa. Ang walis nakataas na parang sandata. Tumawa ang boses. Mahina. Pero ang tunog, parang kinukurot ang tiyan ko. Siyempre anak, natatakot ka ba? Sabi nito. Pero hindi ganyan magsalita si nanay. Hindi niya ako tinutukoy na anak sa ganong paraan. Laging Lita lang. Diretso, walang labis. Naaalala ko ang babala niya. Lita, kung may tumawag sa gabi, huwag kang sasagot agad. Ang balat ko, nanginig. Parang may libo-libong karayom na tumutusok. Kung ikaw si nanay, sabihin mo ang pangalan ng Santo Niño ko. Sigaw ko. Ang boses ko puno ng takot at galit. Katahimikan. Walang sagot. Ang hangin, parang biglang bumigat, parang may hinintay. Pagkatapos narinig ko ulit ang boses, pero ngayon malamig, parang yelo. Buksan mo na, Lita. Gutom na ako. Ang dugo ko parang tumigil sa pagdaloy. Hindi si nanay yon. Alam ko. Tumakbo ako patungo sa altar, natisod, pa sa mga nagkalat na asin at bawang na hinintay ko kanina. Kinuha ko ang basket ni nanay, ang isa na puno ng mga gamit para sa ritual. Asin, bawang at ilang tuyong dahon na hindi ko alam ang pangalan. Lumayas ka, demonyo? Sigaw ko habang hinagis ko ang asin patungo sa pinto. Narinig ko ang isang mahinang sipol, parang hayop na nasaktan. At ang anino sa bintana, lumaki. Ang mga gilid nito parang matutulis ng ngipin. Hinintay ko ang bawang, kinuha ko ang buong ulo,
at hinintay ko itong ikalat sa paligid ng lamesa. Diyos ko, iligtas mo ako, bulong ko habang tumulo ang luha sa pisngi ko. Ang hangin, lalong bumigat at ang amoy ng bulok, parang lalong lumakas, parang may nabubulok na bagay sa labas ng pinto. At saka ko narinig ulit ang boses pero ngayon, iba na, ang boses ni tatay. Lita, bakit ka ganyan? Buksan mo na. Malakas, parang galit, pero alam ko, hindi si tatay. Nasa palengke pa rin sila ni nanay. Tinakpan ko ang mga tainga ko, umiiyak, hinintay na tumigil ang boses. Ang anting-anting, parang lalong uminit at hinawakan ko ito ng mahigpit habang nagdadasal ako ng Ama Namin, Apo Maria, kahit ano na naalala ko. Pero ang boses, hindi tumigil. Paulit-ulit. Buksan mo, Lita, buksan mo. Sa bintana, ang anino parang lalong lumapit at narinig ko ang isang basag, isang kapis shell na basag. Parang may hinintay na pumasok. Sumigaw ako, hinagis ko ang natitirang asin patungo sa bintana. Ang sipol, bumalik, mas malakas, parang galit na hayop. Pero pagkatapos, nawala ang anino. Ang boses, tumigil. Pero ang hangin, mabigat pa rin. Parang may hinintay pa rin sa labas. Nanatili ako sa ilalim ng lamesa. Ang asin at bawang nakakalat sa paligid ko. Ang walis nakahawak pa rin. Ang estatwa ng Santo Niño, inilagay ko sa harap ko. Ang mga mata nito parang hinintay akong maging matapang. Pero hindi ko kaya. Ang luha, patuloy lang sa pag-agos. Ang araw mataas na sa labas pero ang loob ng bahay parang libingan. Ang liwanag dumadaan sa bintana pero parang hinintay ng isang bagay na madilim. Ang mga bakas ng paa sa sahig naroon pa rin at ang amoy ng bulok parang lalong lumakas. Naaalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa mga aswang na gumagaya sa boses ng mga hinintay mo. Kung tawagin ka nila Lita, huwag kang maniwala agad, sabi niya. Pero paano kung ang boses parang tunay na tunay? Ang anting-anting hinawakan ko ulit, pero ang init nito parang babala na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga kapis shells, kahit isa na ang basag, parang may anino pa rin sa likod nito. Hinintay ko ang tunay na si nanay, pero alam ko hindi pa siya makakauwi. Ang palengke, malayo, at ang araw, kahit mataas na, parang walang silbi. Ang bahay, parang lalong sumikip, parang hinintay akong gumalaw, sumagot, buksan ang pinto, pero hindi ko ginawa. Hinintay ko ang katahimikan, pero kahit ito, parang hindi mapayapa. Ang bawang sa paligid ko, parang hindi sapat. Ang asin, parang nawawala na ng bisa. At ang anting-anting, kahit mainit, parang hinintay akong magdesisyon. Ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga bakas ng paa parang lalong lumalim, parang sinasabi na naroon pa rin ang bagay na yon, naghihintay. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig ko ulit ang boses. Mahina, parang mula sa loob ng bahay na ngayon, parang hinintay na lilingon ako. Lita, narito na ako, sabi nito. Lita, narito na ako, sabi nito. Ang boses, parang hinintay na lilingon ako, pero nanatili akong nakatitig sa bintana, ang mga kapis shells na basag na parang nagbabala. Ang katahimikan, pumped system, bumigat. Parang lalong nadagdagan ang bigat ng hangin. Biglang narinig ko ang mahinang ingay ng gate sa labas. Ang kiling nito parang hinintay na may papasok. Gumapang ako mula sa ilalim ng lamesa. Ang walis nakahawak pa rin sa mga kamay ko na nanginginig. Ang puso ko parang sasabog sa bilis ng tibok. Nanay, ikaw na ba yan? Sigaw ko, pero ang boses ko, basag at mahina, parang hinintay ng takot, nalunurin ito. Walang sagot. Tanging ang mabagal na kagrit ng mga yabag sa graba ang narinig ko. Dahan-dahan, lumapit ako sa bintana. Sinilip ko ang labas sa basag na kapis shell. Ang hininga ko, naputol. May figura sa gate, natatabunan ng hapong init pero masyadong matangkad para kay nanay o tatay. Kuya Jun, tulong! Sigaw ko, umaasa na siya yon, pero hindi ito gumalaw. Ang ulo nito,
Biglang kumiling. Parang hinintay ang boses ko. Hindi ito tama. Bulong ko. Habang kinuha ko ang natitirang asin mula sa basket ni nanay at hinintay ko itong ikalat sa paligid ng pinto. Ang amoy ng bulok, lalong lumakas. Parang hayop na iniwan sa araw. Tumakbo ako sa altar, kinuha ko ang rosaryo ni nanay at isinuot ko ito sa leeg ko. Ang mga kwintas nito, malamig sa balat ko. Pero ang anting-anting, parang lalong uminit, parang buhay na buhay. Lumapit ang figura sa gate at doon ko nakita ang mukha nito o ang kawalan nito. Isang makinis, maputlang anyo, walang mata, walang bibig, parang hinintay na hindi ko makita ng malinaw. Diyos ko, ano ka? Sigaw ko, natisod ako pabalik at ang walis bumagsak sa sahig. Kalansing ang ingay. Ang figura huminto sa gate. Ang mga kamay nito parang kumakalmot sa hangin, parang may hinintay na hindi makakaya. Alam ko ang linya ng asin na palaging inilalagay ni nanay sa paligid ng gate. Hindi ito makakapasok. Lumayas ka! Hindi ka welcome dito! Sigaw ko. Ang boses ko punit-punit sa takot. Narinig ko ang isang sipol, parang hangin sa tuyong dahon, at ang figura dahan-dahang umatras, parang hinintay na natunaw sa mga anino ng balete. Ang mga tuhod ko nanghina at bumagsak ako sa sahig, umiiyak. Ang gate muling kuming, nakabukas. Pa rin, gumagalaw sa mahinang hangin. Gusto ko sanang tumakbo pero saan? Ang buong baryo, parang buhay. Hinintay ako. Ang araw, mataas na, pero ang lamig sa loob ng bahay hindi nawala. Ang hangin, mabigat pa rin, puno ng amoy ng bulok na parang lalong lumalapit. Ang rosaryo, hinawakan ko ng mahigpit. Ang mga kwintas, nito parang hinintay akong magdasal. Nanay, uwi ka na. Bulong ko, habang ang mga luha ko ay patuloy sa pag-agos. Ang anting-anting, kumikibot sa dibdib ko, parang may sariling buhay, parang hinintay akong maging matapang. Pero paano? Ang figura sa gate, kahit nawala na, pakiramdam ko, naroon pa rin, nagmamasid. Ang mga bakas ng paa sa sahig, naroon pa rin. Ang mga kuko nito parang hinintay na makita ko. Ang basag na kapis shell, parang nagbabala pa rin. At ang balete sa labas, ang mga sanga nito parang lalong lumalaki sa liwanag ng araw. Ang mga kwento ni nanay tungkol sa mga bagay na nagtatago sa anino, parang totoo na ngayon. Lita, kapag may kakaiba kang narinig, huwag kang lilingon, sabi niya. Pero paano kung ang bawat tunog parang tawag sa akin, ang orasan? Tik-tak pa rin. Pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga kapis shells, kahit basag na ang isa, parang may anino pa rin sa likod nito. Ang rosaryo, hinigpitan ko ang hawak at nagdasal ako ng ama namin. Pero ang mga salita parang nawawala sa hangin. Ang bahay dati ligtas na tahanan, ngayon parang bitag. Ang amoy ng bulok parang lalong lumakas, parang hinintay na makapasok. Hinintay ko ang tunay na si nanay, pero alam ko malayo pa ang palengke. Ang araw, kahit mataas na parang walang silbi. Ang mga bakas ng paa parang lalong lumalim, parang sinasabi na hindi pa tapos ang lahat. Ang anting-anting, mainit pa rin, pero ang init parang hindi sapat. Ang rosaryo, malamig sa balat ko, pero ang mga kwintas, parang hinintay akong magdesisyon. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ulit ang kiling ng gate, mahina, pero malinaw. Parang may hinintay ulit na papasok. Hindi ko sinilip ang bintana. Hindi ko kaya. Pero ang tunog, parang hinintay akong gumalaw. Ang mga anino sa labas, parang lalong lumalapit, at ang boses, muling bumulong, mahina, parang mula sa malapit na malapit. Lita, tulungan mo ako, sabi nito. Lita, tulungan mo ako, sabi nito. Ang boses, parang hinintay na lilingon ako, pero nanatili akong nakadikit sa dingding, ang rosaryo sa isang kamay at ang anting-anting sa kabilang kamay. Ang mga kwintas ng rosaryo, malamig sa palad ko, pero ang anting-anting, mainit na mainit, parang hinintay akong magdesisyon. Ang kiling ng gate, tumigil na, pero ang katahimikan, mas nakakatakot pa. At saka ko narinig, isang mahinang ungol,
Parang usok na lumulutang sa hangin, pumasok sa mga siwang ng kawayan. Sino ka? Ano ang gusto mo? Bulong ko, nanginginig ang boses ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ang ungol, unti-unting naging mga salita. Basag-basag, parang mula sa sirang radyo. Lita, gutom. Ang pangalan ko, hinintay na binigkas na parang sumpa, at ang balat ko, nanginig sa takot, hindi mo ako makukuha. Sigaw ko, habang hinintay ko ang natitirang bawang mula sa basket ni nanay, at hinagis ko ito patungo sa pinto. Ang mga salita, tumigil, pero ang ungol, nanatili, parang hinintay na bumalot sa buong bahay. Naaalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa aswang, kung paano sila gutom sa laman, kung paano nila ginagaya ang boses ng mga mahal mo para ilabas ka. Kung aswang ka, hindi mo ako maloloko. Sabi ko, sinusubukang magpanggap na matapang, pero ang mga tuhod ko, nanginig pa rin. Ang lamparang gas biglang kumibot kahit kakapuno ko lang nito. Ang mga anino sa dingding, sumayaw, nagbabago, mga kuko, mga pakpak, isang bibig na nakanganga. Pumikit ako, hinintay ko ang sarili ko na magdasal. Ama namin, ipagtanggol mo ako, paulit-ulit ko. Pero ang boses ko, parang hinintay ng hangin, nalunurin. Ang ungol, unti-unting nawala. Pero ang hangin, lalong bumigat, parang hinintay ang isang bagyo. Binuksan ko ang mga mata ko, at doon ko nakita, isang bakas ng kuko sa dingding ng kawayan, sariwa, malalim, parang hinintay na mula sa loob. Imposible. Bulong ko, umatras ako, ang puso ko parang tumigil. Ang amoy ng bulok, hindi na makayanan. Parang hinintay na dumaloy mula sa mga siwang ng bahay. Tumakbo ako sa altar, kinuha ko ang maliit na bote ng banal na tubig ni nanay. Lumayas ka sa bahay ko, sigaw ko habang hinintay ko itong iwisik sa paligid, sa pinto, sa bintana, sa dingding. Ang ungol, naging isang matinis na sigaw, parang hinintay na tumusok sa tainga ko, at ang lampara, biglang namatay, diliman. Puro dilim. Ang mga kamay ko nanginginig habang hinintay ko ang posporo sa bulsa ko. Saan ka na ba? Bulong ko, habang hinintay ko ang posporo sa ilalim ng mga gamit sa lamesa. Sa wakas, nahanap ko at sinindihan ko ulit ang lampara. Pero nang lumiwanag ang bahay, ang bakas ng kuko sa dingding, nawala na. Pero ang banal na tubig sa sahig, itim na itim, parang tinta, parang hinintay na. Makita ko, ang puso ko parang lumubog. Hindi ito basta aswang, ito'y mas matanda, mas gutom, mas masama. Bumagsak ako sa sahig, ang mga tuhod ko nang hina, at nagdasal ako ulit. Hinintay ko ang Diyos na iligtas ako. Pero ang ungol, bumalik ulit, ngayon mula sa bubong. Mahina pero malinaw, parang hinintay akong makinig. Ang mga pawid sa itaas, parang gumalaw, parang may hinintay na naglalakad. Ang amoy ng bulok, parang lalong lumakas, parang hinintay na makapasok sa loob ng bahay. Ang rosaryo, hinawakan ko, nang mahigpit, ang mga kuwintas nito parang hinintay akong magpatuloy sa pagdasal. Ang anting-anting, kumikibot pa rin, parang hinintay akong maging matapang. Pero paano? Ang bahay, parang lalong sumikip, parang hinintay akong sumuko. Ang mga kwento ni nanay, tungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita pero nararamdaman, parang totoo na ngayon. Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang sumagot, sabi niya. Pero paano kung ang tawag parang nasa loob na ng ulo ko? Ang lampara, kumibot ulit, at ang mga anino, parang lalong lumalaki, parang hinintay akong tingnan sila. Ang banal na tubig, kahit itim na, hinintay ko pa rin itong hawakan. Pero ang lamig nito, parang hinintay akong matakot. Ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga kapisyel sa bintana, kahit basag na, parang may anino pa rin sa likod nito. Ang balete sa labas, ang mga sanga nito, parang hinintay akong lumabas. Hinintay ko ang tunay na sinanay, pero alam ko, malayo pa ang palengke. Ang araw, mataas na, pero ang lamig sa bahay, parang hindi nawala. Ang ungol, patuloy. At ngayon,
Parang may mga salitang bumubulong ulit, mahina pero malinaw. "Lita, buksan mo ang bubong," sabi nito. "Lita, buksan mo ang bubong," sabi nito. Ang boses, parang hinintay na lilingon ako, pero nanatili akong nakadikit sa dingding. Ang rosaryo nakahawak ng mahigpit sa palad ko na duguan na sa higpit. Ang ungol, bumalik ulit, dumadagundong sa pawid ng bubong, at biglang may malakas na kalabog na yumanig sa buong bahay. Ang alikabok, bumagsak mula sa itaas, sumiksik sa lalamunan ko, at napahawak ako sa dibdib ko habang hinintay ko ang sarili ko na tumayo. Ano yon? Bulong ko, ang puso ko parang sasabog sa bilis ng tibok. Isa pang kalabog, mas malakas, parang may hinintay na naglalakad sa bubong, mabigat, sinadya. "Hindi ako lalabas kahit anong gawin mo." Sigaw ko, pero ang boses ko, basag, parang hinintay ng takot na lunurin ito. Ang hangin, mabigat na mabigat, at ang amoy ng bulok, ngayon may halong matalim, parang dugo na hinintay sa araw. Kinuha ko ang bote ng banal na tubig mula sa altar, iwinisik ko ito sa paligid, pero nang tumama ito sa sahig, sumitsit at nagitim ulit, parang tinta na hinintay ang dugo. "Diyos ko, bakit ganito?" Bulong ko habang tumulo ang luha sa pisngi ko, ang mga kamay ko nanginginig. Ang anting-anting, lalong uminit, halos hindi ko na makayanan, pero hindi ko ito binitawan. Ang mga salita ni nanay, parang paulit-ulit sa isip ko. "Lita, huwag kang susuko kahit anong takot." Sinubukan ko na alalahanin ang mga ritual niya, asin, bawang, dasal, pero ang kalabog sa bubong, lalong bumilis, umiikot, parang hinintay akong gumalaw. Ang mga dingding ng kawayan, kumalansing, parang hinintay na yumuko sa bigat ng kung anuman ang nasa itaas. Tumakbo ako sa kusina, kinuha ko ang maliit na kutsilyo, matalim kahit maliit, at itinutok ko ito sa itaas. "Kung lalapit ka, sasaksakin kita." Sigaw ko, pero alam ko, mas para sa sarili ko ang mga salita kaysa sa bagay na iyon. Ang kalabog, biglang tumigil, pero may mahinang ungol na dumagundong, parang hinintay na yumanig ang sahig. Natigilan ako, ang kutsilyo sa kamay ko nanginginig. Ang ungol, naging tawa, malalim, mapanguyam, parang hinintay na alam nito na wala akong laban. Naaalala ko ang sinabi ni Kuya Jun noong isang gabi, habang nagkukwento kami sa ilalim ng puno ng mangga. "Lita, kung may aswang, tawagin mo si Aling Nena." Ang albularyo, nakatira sa kabilang dulo ng baryo, pero paano ako makakalabas? Ang bagay na nasa bubong, naroon pa rin, hinintay ako. Ang lamparang gas, kumibot ulit, at doon ko nakita isang anino na parang tumutulo mula sa pawititim at parang likido na humihimpil sa kisame. Hindi to totoo. Bulong ko, umatras patungo sa altar, ang mga mata ko nakatitig sa anino. Itim, kumikibot, parang hinintay na may sariling puso. Ang ungol, lalong lumakas, parang hinintay akong sumigaw. Kinuha ko ang asin mula sa basket ni nanay, hinagis ko ito patungo sa anino sa kisame. Sumitsit ito, parang nasaktan, at bahagyang umatras, pero hindi nawala. Ang dibdib ko, sumikip, pero patuloy akong nagdasal, ang kutsilyo sa isang kamay, ang rosaryo sa kabila. "Ama namin, ipagtanggol mo ako." Paulit-ulit ko, pero ang boses ko parang hinintay ng hangin na kainin. Ang anting-anting, lalong uminit, parang hinintay akong magdesisyon, pero ano ang gagawin ko? Ang bahay, parang lalong sumikip, parang hinintay akong sumuko. Ang amoy ng bulok hindi na makayanan, parang hinintay na makapasok sa loob ng katawan ko. Ang mga dingding, parang lalong lumalapit, at ang anino sa kisame, parang hinintay akong tingnan ito. Ang mga kwento ni nanay, tungkol sa mga espiritu na mas matanda pa kaysa sa aswang, parang totoo na ngayon. "Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang lilingon," sabi niya. Pero paano kung ang tawag parang nasa loob na ng bahay? Ang lampara, kumibot ulit, at ang anino, parang lalong lumaki. Parang hinintay akong gumalaw. Ang orasan, tiktak pa rin. Pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari.
ang mga kapis shells sa bintana. Kahit basag na, parang may anino pa rin sa likod nito. Ang balete sa labas, ang mga sanga nito, parang hinintay akong lumabas. Hinintay ko ang tunay na sinanay, pero alam ko, malayo pa ang palengke. Ang araw, mataas na, pero ang lamig sa bahay, parang hindi nawala. Ang ungol patuloy, at ngayon, parang may mga salitang bumubulong ulit. Mahina, pero malinaw. Parang mula sa loob ng dingding mismo. Lita, iwan mo ang kutsilyo, sabi nito. Lita, iwan mo ang kutsilyo, sabi nito. Ang boses, parang hinintay. Naluluhod ako sa takot. Pero nanatili akong nakatayo, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Ang anting-anting, mainit na mainit. Parang hinintay na sunugin ang palad ko. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Parang doon lang ako makakakuha ng lakas. Biglang may malakas na putok sa bubong. Parang hinintay na basagin ang katahimikan. Ang mga pawid, bumagsak, nagkalat sa sahig. At sumigaw ako, "Lumayas ka, demonyo!" Ang kutsilyo sa kamay ko, nanginginig. Walang kwenta laban sa bagay na hinintay na makapasok. Ang amoy ng bulok, hindi na makayanan. Halo na ng basa, parang lupa sa puntod. Bakit ako? Ano ang kasalanan ko? Bulong ko, habang iwinisik ko ang banal na tubig patungo sa itaas. Sumitsit ito at isang malakas na ungol ang bumalot sa mga dingding, parang hinintay na yumanig ang buong bahay. Santo Niño, iligtas mo ako, paulit-ulit ko, habang ang anting-anting ay lalong uminit, halos hindi ko na mabitawan. Ang pagkabasag ng bubong biglang tumigil, pero ang anino sa kisame, lumaki, nag-anyo, matangkad, nakayuko, may mga kuko na masyadong mahaba para sa anumang hayop. Hindi ka tao! Sigaw ko, hinagis ko ang natitirang asin patungo sa anino. Kumislot ito, parang nasaktan, pero isang kuko, biglang sumulpot, hinintay na pinunit ang pawid na parang papel. Ang liwanag ng buwan, pumasok, maputla at malamig, at doon ko nakita ang kuko, itim, makintab, may dulo na may dugo. Ang mga tuhod ko, nanghina, pero pinilit ko ang sarili ko na tumayo. Ang kutsilyo nakataas. Kung gusto mo ako, labanan mo ako ng patas. Sigaw ko. Ang boses ko punit-punit na sa takot. Ang anino, tumawa. Isang tunog na parang hinintay na kakayuri ng isip ko. Ang kuko, biglang sumugod, halos tumama sa akin. Pero umiwas ako. Gumulong patungo sa altar. Kinuha ko ang lumang supot ng anting-anting ni nanay, puno ng mga damo, bato, at dasal. Aling nena, tulungan mo ako. Bulong ko, hinintay ko na sana naririnig niya ako kahit nasa kabilang dulo ng baryo. Itinali ko ang supot sa baywang ko at biglang may naramdaman akong init, parang kamay ni nanay sa balikat ko. Hinintay akong maging matapang. Ang lampara, namatay ulit at hindi ko na sinubukang sindihan ito. Sapat na ang liwanag ng buwan para makita ko ang anino na lalong lumalaki, kumakalat sa mga dingding. Ang ungol bumalik, pero ngayon, parang mula sa loob na ng bahay, sa likod ko. Napalingon ako, hinintay ko ang kutsilyo sa hangin, pero wala akong tinamaan. Ang puso ko parang sasabog sa bilis ng tibok. Ang anino, parang naroon na sa lahat ng dako, sa kisame, sa dingding, sa sahig. Ang asin, halos maubos na, at ang banal na tubig, kahit iwinisik ko pa, parang hinintay na nagiging itim ulit. Ang mga dingding ng kawayan, kumalansing, parang hinintay na gumuho sa bigat ng bagay na iyon. Ang amoy ng bulok, halo na ng dugo, parang hinintay na makapasok sa loob ng katawan ko. Ang supot ng anting-anting, hinawakan ko. At ang init nito, parang nagbibigay ng kaunting tapang. Pero ang anino, kumikibot pa rin, parang galit. Parang hinintay akong sumuko. Ang mga kwento ni nanay, tungkol sa mga espiritu na mas matanda pa kaysa sa aswang, parang totoo na ngayon. Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang sumagot, sabi niya. Pero paano kung ang tawag, parang nasa loob na ng puso ko, ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga kapis shells sa bintana,
kahit basag na, parang may anino pa rin sa likod nito. Ang balete sa labas, ang mga sanga nito, parang hinintay akong lumabas. Hinintay. Ko ang tunay na sinanay, pero alam ko malayo pa ang palengke. Ang liwanag ng buwan, kahit naroon, parang hindi sapat. Ang ungol patuloy, at ngayon, parang may mga salitang bumubulong ulit, mahina, pero malinaw, parang mula sa loob ng dingding mismo. Lita, buksan mo ang puso mo, sabi nito. Lita, buksan mo ang puso mo, sabi nito. Ang boses, parang hinintay, na sumuko ako, pero biglang naputol ang katahimikan ng mga yabag. Tunay na yabag, mabilis, papalapit sa bahay. Lita, buhay ka pa ba? Ang boses ni Kuya Jun, malakas, totoo. Hindi tulad ng mga hinintay na ginagaya ng bagay na iyon. Halos napaiyak ako sa ginhawa. Kuya, tulong! May aswang! Sigaw ko. Hinawakan ko pa rin ang kutsilyo at ang supot ng anting-anting. Ang mga daliri ko nanginginig. Ang anino sa dingding, kumikibot, at ang ungol nito lalong lumalim habang kinakalampag ang pinto. Lita, buksan mo, bilis, sigaw ni Kuya Jun. Natigilan ako, naalala ko ang mga pekeng boses kanina, pero ang anting-anting, mainit lang, hindi nasusunog. Kung ikaw talaga, sabihin mo kung anong binigay ko sa'yo noong Pasko? Sigaw ko. Lita, yung suman na sobrang tamis, sagot niya. At alam ko, siya nga. Tumakbo ako sa pinto, umiwas sa kuko ng anino na muling sumugod, hinintay na pinunit ang kawayan. Binuksan ko ang pinto, at naroon si Kuya Jun, hawak ang bolo at sulo. Maputla ang mukha pero matapang ang tingin. Lumayo ka, Lita! Sigaw niya, hinintay niya ang sulo patungo sa anino. Sumigaw ito, matinis, at umatras pabalik sa kisame. Kuya, hindi yan ordinaryong aswang. Bulong ko, ipinakita ko ang banal na tubig na itim na. Nanlaki ang mga mata niya, pero tumango siya. Tawagin natin si Aling Nena, Lita. Kaya natin to, sabi niya, matatag ang boses. Ang anino, muling sumugod, at hinintay ni Kuya Jun ang bolo, pero hangin lang ang tinamaan. Ang amoy ng bulok, lalong lumakas at ang unggol, naging isang bulong, matanda at kutural, parang sumpa. Hinigpitan ko ang rosaryo sa leeg ko, nagdasal. Diyos ko, bigyan mo kami ng lakas. Hinagis ni Kuya Jun ang asin mula sa bulsa niya. At sumitsit ang anino, bahagyang lumiit. Lita, tumakbo sa bahay ni Aling Nena. Ngayon, sabi niya, hinintay niya ang sulo para pigilan ang anino. Tumango ako, ang puso ko parang sasabog, at tumakbo ako palabas. Lampasan siya, ang supot ng anting-anting tumatalbog sa baywang ko. Ang gabi, parang lumunok sa akin, pero ang ungol ng anino, sumunod, hinintay na dumagundong sa buong baryo. Ang daan, madilim. Tanging ang liwanag ng buwan, ang gabay ko. Ang mga puno sa paligid, parang hinintay akong matisod, ang mga sanga nila parang mga kamay na hinintay na hulihin ako. Ang balete, malapit sa bahay, parang lalong lumaki. Ang mga anino nito parang buhay. Hindi ako susuko, bulong ko. Habang tumatakbo, ang rosaryo at anting-anting mainit sa balat ko. Ang mga yabag ko, kalansing sa graba, pero ang ungol, parang lalong lumalapit, parang hinintay na habulin ako. Ang mga kwento ni Nanay, tungkol sa mga espiritu na hindi natatakot sa asin o banal na tubig, parang totoo na ngayon. Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang lilingon, sabi niya. Pero paano kung ang tawag parang nasa loob na ng isip ko? Ang supot ng anting-anting, hinawakan ko, at ang init nito, parang nagbibigay ng kaunting tapang. Pero ang gabi, parang hinintay akong sumuko, at ang ungol, parang hinintay na makapasok sa puso ko. Ang bahay ni Aling Nena, malayo pa. Pero alam ko, doon lang ako makakahanap ng tulong. Ang mga yabag ko, lalong bumilis, pero ang hangin, parang hinintay na pigilan ako, malamig, mabigat. Ang amoy ng bulok, sumunod pa rin, parang hinintay na makahinga ako nito. Ang rosaryo, hinigpitan ko ang hawak, at nagdasal ako ulit, Santo Niño, gabayan mo ako. Pero ang ungol, hindi tumigil, at ang mga anino sa paligid,
parang lalong lumalapit. Ang daan, parang walang katapusan. At ang baryo, parang buhay. Hinintay ako. Ang mga puno, ang mga sanga, parang hinintay na abutin ako. Pero ang boses ni Kuya, June, naroon pa rin sa isip ko. Kaya natin to, Lita. Hinintay ko ang sarili ko na maniwala, pero ang takot parang lalong lumalakas. Ang anting-anting, kumikibot parang hinintay akong magpatuloy. At sa gitna ng gabi, narinig ko ulit ang boses, mahina, pero malinaw, parang mula sa likod ko. Lita, huwag kang tumakbo, sabi nito. Lita, huwag kang tumakbo, sabi nito. Ang boses parang hinintay na titigil ako, pero ang mga paa ko patuloy sa pagtakbo, kahit dumudugo na sa mga bato sa daan. Ang balete, nakatayo sa harapan. Ang mga sanga nito parang mga kuko na hinintay ang langit. Ang malamig na hangin, hinintay ang bulong ng anino. Isang dasal na baligtad, parang hinintay na lunurin ako. Aling Nena, tulungan mo ako. Sigaw ko. Pero ang boses ko, nawala sa hangin parang hinintay ng gabi na kainin. Ang supot ng anting-anting, mabigat sa baywang ko, at ang... Rosario, hinawakan ko ng mahigpit. Ang mga kwintas nito parang hinintay akong magdasal. Hindi mo ako makukuha. Sigaw ko ulit, kahit ang puso ko parang sasabog sa takot. Ang bahay ni Aling Nena, naroon na sa dulo ng baryo. Ang krus sa gate nito balot ng mga baging, parang hinintay akong makapasok. Ang ungol ng anino, lalong lumapit, at ang bulong, mas malakas, parang hinintay na sundin ko. Ang amoy ng bulok, halo na ng usok, parang hinintay na makapasok sa baga ko. Ang gate ni Aling Nena, bukas, at ang bahay niya, puno ng liwanag mula sa mga kandila. Matatag ang apoy kahit may hangin. Natisod ako papasok, isinara ko ang pinto ng malakas. Aling Nena, nandito ang aswang. Bulong ko, halos hindi makahinga. Nakatayo, siya sa altar, dinudurog ang mga damo. Ang mga mata niya matalim, parang hinintay ang ganitong gabi. Walang salita, itinuro niya ang bilog ng asin at bawang sa sahig. Dun ka, Lita, sabi niya, kalmado pero matigas ang boses. Gumapang ako papunta roon, nanginginig, habang ang bulong ng anino yumanig sa mga dingding. Iwinisik ni Aling Nena ang banal na tubig at nagdasal siya sa wikang hindi ko maintindihan, parang hinintay na labanan ng anino. Sumigaw ang anino sa labas, kumakalmot sa pinto, pero hindi makapasok. Lita, anong ginawa mo? Tanong niya. Matatag ang mga kamay niya habang hinintay ang sagot ko. Hindi ko alam. Nagsimula sa suman, tapos may tapos... Hindi ko natapos, umiyak ako. Hinintay ang sarili ko na maging matapang. Tumango siya, kinuha ang isang lumang libro mula sa altar. Ang mga pahina nito dilaw na dilaw, parang hinintay ang mga ganitong gabi. Hindi ito simpleng aswang, isang sumpa matanda na, sabi niya, mabigat ang boses. Ang mga kandila, kumibot, at ang mga kuko ng anino, lalong kumalmot, hinintay na pinunit ang kahoy ng pinto. Hinawakan ko ang anting-anting nagdasal, Santo Niño, wag mo kaming iwan. Sinindihan ni Aling Nena ang isang bungkus ng damo. Ang usok nito tumusok sa mata ko at nagsimula siyang magritual. Ang boses niya tumaas, hinintay na lampasan. Ang sigaw ng anino, ang hangin, uminit, parang hinintay na sunugin kami. Pero ang bulong ng anino, parang humihina. Ang mga kuko, lalong kumalmot, parang galit. Parang hinintay na makapasok. Ang amoy ng bulok, lalong lumakas. At ang supot ng anting-anting, mainit sa baywang ko. Parang hinintay akong maniwala sa kapangyarihan nito. Ang rosaryo, hinigpitan ko ang hawak. At nagdasal ako ulit. Ama namin, ipagtanggol mo kami. Pero ang anino, parang lalong lumakas. Parang hinintay na makapasok sa loob ng puso ko. Ang mga dingding, yumanig, at ang mga kandila, halos mamatay. Pero si Aling Nena, hindi tumigil. Ang boses niya, parang hinintay na labanan ng kadiliman, at ang usok bumalot sa buong bahay, parang hinintay na protektahan kami. Ang mga kwento ni Nanay tungkol sa mga sumpa na mas matanda pa kaysa sa baryo, parang totoo na ngayon.
Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang sumagot, sabi niya. Pero paano? Kung ang tawag, parang nasa loob na ng dugo ko. Ang orasan sa bahay ni Aling Nena, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga anino sa labas, parang lalong lumalapit, at ang bulong, patuloy, mahina pero malinaw, parang mula sa loob ng dingding mismo. Lita, bitawan mo ang rosaryo, sabi nito. Lita, bitawan mo ang rosaryo, sabi nito. Ang boses, parang hinintay na luluhod ako, pero nanatili akong nakatayo sa loob ng bilog ng asin, ang anting-anting na susunog sa balat ko. Ang pinto, umungol sa ilalim ng mga kuko ng anino, at ang boses ni Aling Nena, lalong lumakas, parang hinintay na labanan ng kadiliman. Aling Nena, kaya ba natin to? Bulong ko, pero ang boses ko nawala sa mga dasal niya, parang hinintay ng hangin na lunurin. Ang sigaw ng anino, naging tawa, malalim, mapang-uyam, hinintay na yumanig ang buong bahay. Lita, gutom. Bulong nito, ang pangalan ko parang talim sa hangin. Hinintay ni Aling Nena ang mga damo sa apoy, at ang usok makapal parang hinintay na sakalin kami. Lita, hawakan mo ang anting-anting mo, bilis! Utos niya, matigas ang boses kahit hinintay ng kaguluhan ang paligid. Hinawakan ko ang anting-anting, hinintay ko ang sarili ko na magdasal. Ama namin, ipagtanggol mo kami. Ang mga kuko ng anino, hinintay na pinunit ang pinto, itim at tumutulo, at sumigaw ako. Lumayas ka na! Iwinisik ni Aling Nena ang banal na tubig, at ang mga kuko, umatras, sumitsit. Binuksan niya ang kanyang lumang libro, hinintay niya ang dasal ng pagtaboy, matatag ang boses kahit magulo ang paligid. Ang mga kandila biglang sumiklab, ang liwanag nito nakakasilaw at ang anino lumiit. Pero ang bulong nito lalong lumakas, parang bagyo sa ulo ko. Hindi ito simpleng sumpa, sabi ni Aling Nena, kumipot ang mga mata. May nagtali nito, "Sayo, Lita." Ang tiyan ko, parang lumubog. "Sino? Bakit?" Sigaw ko. Umiiyak. Hindi siya sumagot. Hinintay niya ang mga kamay na mas bumilis. Itinali ang pulang sinulid sa pulso ko. Ang anino, sumugod. Mas malinaw na ang anyo. Matangkad, walang mata, may bibig na masyadong malawak. Hinagis ko ang asin, at sumigaw ito, umatras sa kisame. Ang dasal ni Aling Nena, umabot sa rurok, at ang anting-anting, kumikibot, parang hinintay, rin nitong lumaban. Ang hangin, kumulog, ang amoy ng bulok, hindi na makayanan, at ang tawa ng anino, naging sigaw. "Lita, huwag kang matakot!" Sigaw ni Aling Nena, ang boses niya hinintay na pinutol ang ingay. Tumango ako, tumulo ang luha, at hinigpitan ko ang hawak sa rosaryo. Hinintay ko ang sarili ko na magdasal kasabay niya. Pero ang mga kuko ng anino, muling sumugod, hinintay na, nadampian ang braso ko, at sumigaw ako, dugo tumulo sa bilog ng asin. Ang ritual, natigil saglit, at ang anino, lalong lumaki. Ang gutom nito, parang hinintay na lamunin kami. Ang pulang sinulid sa pulso ko, mainit, parang hinintay akong maniwala. Sa kapangyarihan nito, ang rosaryo, hinawakan ko ng mahigpit, at ang anting-anting, parang hinintay na maging kalasag, pero ang dugo ko, tumulo sa asin, at ang bilog, parang hinintay na nasira. Ang mga kandila, kumibot ulit, at ang usok, lalong bumalot, parang hinintay na protektahan kami. Ang mga kwento ni Nanay, tungkol sa mga sumpa na hinintay ng mga ninuno, parang totoo na ngayon. "Lita, kapag narinig mo ang tawag, huwag kang sumagot," sabi niya. Pero paano kung ang tawag, parang nasa loob na ng dugo ko, ang mga dingding, yumanig, at ang pinto, parang hinintay na gumuho. Ang boses ni Aling Nena, patuloy, pero parang hinintay na nauubusan ng lakas. Ang anino, kumikibot, parang hinintay na mas lumakas sa dugo ko. Hinintay ko ang sarili ko na maging matapang, pero ang takot, parang lalong lumalakas. Ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito siyang susunod na mangyayari. Ang mga anino sa labas, parang lalong lumalapit, at ang bulong, patuloy,
Mahina pero malinaw, parang mula sa loob ng puso ko. "Lita, sumama ka sa akin," sabi nito. "Lita, sumama ka sa akin," sabi nito. Ang boses parang hinintay na susuko. Ako, pero ang dugo sa braso ko tumulo sa bilog ng asin at ang sigaw ng anino naging dagundong na yumanig sa lupa sa ilalim namin. Ang sakit, parang hinintay na lamunin ang buong katawan ko. Pero hinawakan ko ang rosaryo. Hinintay ko ang sarili ko na magdasal. "Santo Niño, iligtas mo kami." Ang mga mata ni Aling Nena, nanlaki, pero hindi siya tumigil. Ang boses niya tumaas. Hinintay na lampasan ang dagundong ng anino. "Lita, huwag kang sumuko," sigaw niya. Hinintay niya ang banal na tubig at iwinisik ito sa paligid. Ang anino, sumugod ang mga kuko nito nakatutok sa akin, pero ang anting-anting biglang sumiklab mas maliwanag at ang mga kuko hindi tumama sa akin. Sa altar na lang, hinintay na natumba ang mga kandila. Ang wax, tumalsik, pero ang apoy, hindi namatay. "Hindi mo ako kukunin." Sigaw ko, ang takot ko naging galit. Parang hinintay na lumaban ako. Itinali ni Aling Nena ang isa pang pulang sinulid sa pulso ko. Ang mga kamay niya nanginginig habang hinintay niya ang mas mabilis na dasal. Ang libro niya halos mahulog. Ang anino, nagkakaroon na ng anyo. Matangkad, walang mata, ang bibig nito parang butas na hinintay na lamunin ang lahat. "Lita, akin ka?" Ungol nito, at naramdaman ko ang gutom nito. Parang bigat na dumudurog sa dibdib ko. Naaalala ko ang mga salita ni Nanay. "Lita, ang pananampalataya ang pinakamalakas na sandata." Tumayo ako, hinintay ko ang sakit, at hinagis ko ang supot ng anting-anting patungo sa anino. Sumigaw ito, ang mga damo na susunog sa anyo nito, at ang dasal ni Aling Nena naging utos. Hinintay na itaboy ang sumpa. Ang anino, nagpumiglas, hinintay na pinunit ang mga dingding ng bahay, pero ang bilog ng asin nanatili. "Sino ang nagtali nito sa akin?" Sigaw ko, ang boses ko matatag na ngayon. Parang hinintay na malaman ko ang sagot. Ang mga mata ni Aling Nena, tumilim. "Isang kaaway, matagal na," sabi niya, hindi tumitigil sa ritual. Ang dagundong ng anino, humina, ang anyo nito kumikibot, parang hinintay na mawala, pero muling sumugod ang mga kuko nito, at hinintay na natumba si Aling Nena. "Aling Nena!" Sigaw ko. Sinalo ko siya. Ang dugo ko tumulo sa kanya. Itinulak niya ako pabalik. Nagdasal siya kahit nakakagat ang ngipin niya sa sakit. Kinuha ko ang libro niya. Hinintay ko ang sarili ko na basahin ang dasal. Ang boses ko nanginginig pero hindi natigil. "Sa ngalan ng Diyos lumayas ka." Sigaw ko. Hinintay ko ang bawat salita na parang sandata. Ang anino, sumigaw, ang katawan nito naging usok, hinintay na natunaw, at ang anting-anting kumikibot ng isang beses, sobrang maliwanag na halos nakakasilaw. Ang bahay, biglang natahimik. Ang hangin, nalinis. Pero ang braso ko, duguan pa rin. At si Aling Nena, nakahiga. Mabagal ang hininga. Ang sumpa, nawala. Pero pakiramdam ko, may hinintay pa rin sa mga anino, nagmamasid. Ang pulang sinulid sa pulso. "Kos? Mainit pa rin." Parang hinintay akong maniwala sa kapangyarihan nito. Ang rosaryo, hinawakan ko ng mahigpit. At ang libro ni Aling Nena, nakabukas pa rin sa sahig. Ang mga salita parang hinintay ang susunod na laban. Ang mga kandila, nagpatuloy sa pagsunog. Pero ang liwanag, parang hinintay na humina. Ang amoy, ng bulok, nawala na. Pero ang dugo ko sa bilog ng asin, parang hinintay na nag-iwan ng bakas. Ang mga kwento ni Nanay tungkol sa mga sumpa na hinintay ng mga ninuno, parang totoo na ngayon. "Lita, ang pananampalataya ang kalasag mo," sabi niya. Pero paano kung ang takot parang hinintay pa rin sa loob ko? Ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang mga dingding, punit-punit na, at ang balete sa labas, ang mga sanga nito, parang hinintay pa rin akong lumabas. Hinintay ko ang tunay na si Nanay, pero alam ko, malayo pa ang palengke. Ang liwanag ng buwan, pumasok sa mga butas ng dingding,
Pero ang lamig, nanatili. Ang boses ni Aling Nena, mahina na, pero nagpatuloy, hinintay ang sarili niya na bumangon. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ulit ang bulong, mahina, pero malinaw, parang mula sa loob ng dugo ko. "Lita, hindi pa tapos," sabi nito. "Lita, hindi pa tapos," sabi nito. Ang boses, parang hinintay na babalik ang takot ko. Pero ang katahimikan sa bahay ni Aling Nena, mabigat. Tanging ang mahinang hininga niya ang naririnig ko. Nakaluhod ako sa tabi niya. Tumulo ang luha ko, ang braso ko sumasakit sa hiwa ng kuko ng anino. "Aling Nena, gising?" Bulong ko, dahan-dahang inalog ko siya. Ang mga mata niya, kumurap, mahina pero buhay. "Lita, natalo natin." Bulong niya, ang boses niya paos at pagod. Ang bahay, parang hinintay. Nang digmaan, punit ang mga dingding, basag ang altar, nagkalat ang asin at damo sa sahig. Ang balete sa labas, tahimik na ngayon, wala na ang mga anino nito, pero pakiramdam ko, may nagmamasid pa rin. Tinulungan ko si Aling Nena na umupo, hinintay ko ang sarili ko na itali ang pulang sinulid ng mas mahigpit sa pulso ko. "Sino ang nagtali ng sumpa?" Tanong ko ulit, hinintay ko ang sagot. Huminga siya ng malalim, ang mga mata niya malayo. "Isang dating kaibigan mo, Lita. Galit na hindi natapos," sabi niya, pero hindi na nagdagdag ng detalye. Ang puso ko, parang lumubog, hinintay ko ang mga alaala ng mga away sa baryo, mga hinintay na hindi ko inakalang magdudulot ng ganito. Ang anting-anting, malamig na ngayon, nawala ang init nito, pero ang rosaryo, mabigat sa kamay ko, parang hinintay ang bigat ng gabi. Lumabas ako, ang bukang liwayway maputla at malambot, parang hinintay akong huminga ulit. Tahimik ang baryo, pero nakita ko si Kuya Jun, tumatakbo palapit, hawak pa rin ang bolo. "Lita, buhay ka," sigaw niya, niyakap ako. Tumango lang ako, masyadong pagod para magsalita. Dumating sina nanay at tatay, maputla ang mga mukha habang hinintay ko silang ikwento ko ang lahat. Niyakap ako ni nanay, umiiyak, habang si tatay, nakatitig lang sa bahay, tahimik. "Lita, huwag ka nang mag-isa," sabi ni nanay. Basag ang boses. Tumango ako, pero ang pakiramdam na may nagmamasid, hindi nawala. Ang peklat sa braso ko, nangangate, parang hinintay ng haplos ng anino. Gumaling si Aling Nena, pero binalaan niya ako. "Lita, may mga sumpa na bumabalik." Mula noon, nagdadasal. Ako tuwing gabi, hindi iniiwan ang rosaryo sa kamay ko. Ang baryo, iba na ang pakiramdam, parang hinintay ang susunod na mangyayari. Hindi na ako kumakain ng suman at hindi ko na tinitingnan ng matagalang balete. Ang mga kwento ni nanay, tungkol sa mga sumpa na hinintay ng mga ninuno, parang totoo na ngayon. "Lita, ang pananampalataya ang kalasag mo," sabi niya. Pero paano kung ang takot, parang hinintay pa rin sa loob ko? Ang orasan, tiktak pa rin, pero parang hinintay rin nito ang susunod na mangyayari. Ang balete, nakatayo pa rin, at ang mga anino nito, parang hinintay akong tumingin ulit. Ang peklat, nanatili, at ang rosaryo, hindi ko na binitawan. Pero kahit natapos na ang gabi, pakiramdam ko, may hinintay pa rin sa dilim, nagmamasid, hinintay ang tamang oras.